Ito pala yung araw na magpapamigay tayo ng pagkain dito sa mahihirap sa Pakistan. At ayan nga, dumating na yung order namin. Ayan pala yung biyanan kong lalaki at stress na stress nga sa mga bata dahil sigawan ng sigawan. Habang hindi pa nga kami nagsisimula, itong mga bata muna nato ang kasama ko dito. Ayan nga, pinagbibigyan ko ng tag-50. Ay, mga tuwan-tuwa na yan. O, tingnan nyo na yung mga ngiti nila sa kanilang mga labi. Mga pamangkin na asawa ko to, magkapatid yan. At ayan na nga, simulan na natin ang pagre-repack. Yung ganito pala kalaki ay 18,000 rupees to. Yung dati kasing pinamimigay ko ay 13,000 rupees lang, 12 kilo. Ang sabi nga ng bayaw ko ay, Bobby, gagawin kong 18,000 rupees. Kasi pupunta kami sa village ngayon eh, magdadala daw kami doon para sa mga hipag ko. Kaya gagawin niyang 18,000 rupees yung orderin niya. Ganyan pala yung itsura ng pinamimigay namin. Rice na may kasama ng chicken. Parang biryani rin. Kaya lang ang biryani kasi mas maarting lutuin yung mas makulay. Ito kasi kabud ganyan lang kulay. Pero masarap din yan. At ayan na nga, nangunguna si Usman. Nahahalata talaga si Usman, nangunguna siya dyan. Siyempre, ang unang-unang mga titikim ay yung mga magbabalot ba? Para may lakas tayo pagka tayo nagbabalot-balot. Ay dapat tumikim muna tayo, di ba? Nagdahilan pa, talaga namang matakaw lang siya. At ayan na nga, ako rin, ay gutom na rin ako ha. Alauna na yata ito ng tanghali. Kaya ayan, bumanat na naman ako ng kain. Yung feeling once a day lang kumakain. Pero hanggang salita lang naman. Lagi naman bumabangon na madaling araw. At pagkatapos ko nga lumapa, ay ayan, magsisimula na kami. Kaya pala nakabulaklakan akong damit. Pupunta pala kami sa mga hipag ko. Kaya ayan, nakalipistik din tuloy ako. Atat naman ako magsimula. Yung pala mga kasama ko ay nagsisikain pa. Di mo naman bayaw ko, sarap na sarap pa sa kinakain, pati biyanan ko. Kaya pala kami pupunta sa village, sa mga hipag ko, ay ihahatid lang namin yung biyanan ko. Kumbaga, sasabit lang kami, mahilig kami sa sabit eh. Mag-i-stay nga daw doon ng 2 to 3 days yung biyanan ko, kaya pag pauwi ay kami-kami na lang. Okay naman sa baryo, pag pupunta ako doon, lagi pa nga akong busog eh. Ang ayaw ko lang talaga doon, ay naku, wala silang wifi, data lang ang ginagamit nila. Kaya nauubos ang inip ko sa katawan, natutulog na lang talaga ako. Maraming salamat nga pala sa ating mga sponsors, sa mga lagi nagbibigay dyan, kay Kuya David, kay Madam Wavy, at sa mga iba pa na hindi na nagpapamention. Ang pinadala pala ni Kuya David from Saudi ay medyo malaki kasi pwede siyang dalawa eh, sobra pa siya eh. Kaya ang ginawa ko, isa lang muna yung ipamigay ko ngayon, sa susunod na lang kako yung isa pa. Kaso mukhang mauulit siya bandang August 5 o 8 o 9 na. Kasi nga, sunod-sunod ang kasalan na attendan ko ngayong August. Magsisimula yan ngayong August 1, 2, 4, 5 yata o 6, 7. Basta sunod-sunod yung tatlong kasalan kaya hindi ko masabi kung kailan pa. Pero sigurado ako, bago mag-adjust ay makakapagpamigay ulit tayo. Dalawa ang ipamimigay ko, dalawang ganyan kalaki. Worth 36,000 yung pag ganyang dalawa kalaki. Kasi merong nagbigay uli. Kaya yung tira ni Kuya David na 13,000 ay may nagpadala ulit na dagdagan. Sabi ko, dalawa ang ipamimigay ko ngayon para mas marami tayong mabigyan. Kasi diba, ang dami pala dun sa pinuntahan namin, ang daming tao. Kaya kinulang yung dala natin. Kaya ngayon ay dadalawahin natin ang ipamimigay. Sa susunod pala mga kapanay, hindi na kami o-order ng ganyang luto. Ang gagawin namin, kami ang bibili ng mga rekado, ng bigas, ng manok, tapos ipaluluto namin dyan sa gilid ng bahay para makita nyo rin kung paano lutuin yung pulaw. Pati panggatong kami ang bibili. Ganun ang ginagawa dati ng asawa ko eh. Kaya nga lang kasi labas ako ng labas, kaya yung asawa ko ay tigal-tigilan na yung pagluluto sa labas na yan. Si na lagi na lang sa labas. Hindi, joke lang. Kumbaga kasi hindi pa umuwi asawa ko eh. Mukhang hindi na naman makakauwi ngayon. Kasi nga kami na naman ang gustong papuntahin sa Dubai. Para nga nakakapasyal daw kami. Sabi ko nga ay wag na kasi nga yung gastos. Imbis na ipon na lang namin. Kahit pa paano may ipon kami ay wala kaming maipon. Dahil nga papunta ng papunta doon. Ang sabi naman sa akin yun naman daw ang kaligayahan niya. Dapat daw ay pumayag ako. Ako kasi, syempre, diba, ay nagsasacrifice ka na nga na malayo. At least, diba, may makita ka man lang na maipundar, may ipon. Ang asawa ko, ayaw niya. Gusto niya kasiyahan, yung makita kami, lalo na ako. Ayan na pala yung mga napak namin. 60 yata yan o 61 piraso. Tapos ayun nga yung hikaw ko, nalaglag siya. Nagsisimula na siya malaglag ng malaglag. Kaya hanggang sa maubos yung hikaw ko na ganyang dalawang kulay red, nalaglag yung isa, parehong wala ng partner. At ayan na nga, simut na yung lalagyan. O diba, ang laki pwede kong chimute dyan
Ilalagay na pala namin sa plastic tong mga napak namin na to. Dati na nagpapaluto pala kami, ang bayad namin sa nagluluto, 500 lang yata. O siguro 1,000. Pero sa pagkakatanda ko kasi, mga 500 lang. Kasi nga, gusto nga ng asawa ko nagpapaluto kasi para daw fresh na fresh yung nabibiling chicken, ganun. At saka maganda yung rice na nabibili. Kasi pagka umu-order lang, ay baka mamaya ay hindi magandang rice, diba? At saka, hindi mo alam, baka triple kill, hindi, joke lang. Kumbaga, hindi mo alam, baka kahapon pa yung manok kinatay, ganun. Eh, dito kasi, yung mga pagbibili sila ng manok, talagang fresh na fresh. Kung gusto mo sa harap mo balatan, ay pwedeng-pwede yun. Sa ibang lugar pala kami pupunta ngayon, dahil mayroong bagong natuklasan na lugar yung Barrio ko, nadaanan daw niya yun, nung minsan may pinuntahan sila ng kaibigan niya, kaya doon daw kami pupunta. Dati, sa pinupuntahan namin, alam nyo, kilalang kilala na nila ako. Kahit sa basar, sa palengke, ganun, pag nakita nila ako, kumakaway sila sa akin. Kahit nasa sasakyan lang ako, nakikita nila ako. Wala nga kaming makatulong dahil wala yung mga pamangkin ni Adil na malalaki na. Eh, ang biyanan ko babae, hindi naman pwedeng makatulong yun dahil nakahagip ng camera. Kaya nagtatago yung pagka ganyan nagbibideo ako. Bago pala kami umalis, ay ayan, pinatikim ko muna dito sa bayaw ko itong ginawa ko ice candy na mangga. Candy. Ano? I'm happy to chocolate. Ano? Nice? Okay, when your friend come, give, ha? Then make video, ha? Ano, Osman? Masarap, masarap. Masarap ba? O, tikman mo. Kunwari ni Amor Chachumi. Ay, masarap. खजूर है मत होता है Plastic di Amor Chachumi, ano? Kahit di masarap ko, daw, ano? Masarap ba? क्या है ना उसमें Ano na lang, उल्टा होता है yung paniki na naman hinahanap nila, oh. Andun ba? अमर चीजों को घूम Asan ba yung paniki? Hindi na kayo makatulog sa paniki simula kagabi hanggang ngayon. Iba yan. Ibon yan, Mariam. Ala na yung paniki, pinalis ko na. Hello, neighbor. Bird. You like one? Ay, sandali. Tulungan natin ang marchacho. Ha? That's one. Oh. Mama. Ha? Ah, you want one? Aba, gusto nga. Ay, namangingi. Usman, ikuha mo na isang ice candy ang marchacho mo. Mama. Sige na. Yun kakak. Sige na, anak. Yun kakak. Huwag natin bibigyan si Ami at maano yan, matamis. Ikaw mo. Oo, sige. Ayan, papunta na kami kung saan man kami makapunta. Saan yan? Naglagay ako dito na isa para kunwari sa daan, may mapagbigyan. Madaling makakuha. Tapos, itong mga biscuit ito. Tapos juice. Ipamimigay ko dun sa village, sa mga bata. Juice at biscuit. Kasama ko itong kapitbahay ko. Yan. Yung iba kasi lang panay sabi na, puro na lang bayaw, binabalik mo. Wala ka na ibang bibig. Ayan, kapitbahay. Kapitbahay ko yan, ha? Ayan, dito na pala kami, oh. Namimigay na. Tagan nyo, may donkey, oh. Kawawa. Nagsisimula na pala mamigay yung bayaw ko. Sa mga nagtatanong pala, madam, anong trabaho nila? Ano ginagawa nila sa buhay? Paano sila nabubuhay? May poso ba sila? Naliligo ba sila dyan? Sa totoo lang, ay hindi ko alam. Kasi nga, hindi ko naman sila nakakausap. Pero dati, nakita ko yung iba, para silang gumagawa ba ng mga basket, ganyan. Yung mga handcraft ba? Minsan kulungan ng manok, ganon. Pero kadalasan talaga sa kanila, namamalimos sila. Tapos yung iba, ganyan, nag-aalaga ng hayop. At sa kung naliligo, kung may poso ba, nakakita naman ako ng poso, may poso sila dyan. Eh sa paliligo, siguro naliligo naman hindi ko naman binabantayan para malaman na kung sila yan naliligo o hindi. Meron din silang CR dyan. May mga nagsasabi, magpapamigay na lang kasi kukunti pa, ay kadamin yung reklamo, samantalang itong mga binibigyan namin ay hindi naman nagre-reklamo. Ay syempre, ganun talaga, ganun lang ang kaya ng budget. Abi kung gusto mo na maraming pamigay, ay mag-sponsor ka kung gusto mo, tumatanggap ako ng mga sponsor. May mga nagsasabi din, tsinelas na lang ipamigay mo. Mahirap kasi sa tsinelas. Dati nagbigay na ako ng tsinelas. Ang hirap ng mga sizes, sa totoo lang. Minsan maliit, minsan malaki. Okay na yan mga kapanay ko. Ano ipamigay natin? Pagkain man, juice, tinapay o candy. Ay alhamdulillah, di ba nakakapagpamigay tayo. May mga nagtatanong din pala, madam, ano yung chacho? Chacho, uncle yon, tito. Ang cute nga ng bata na to, bagong dye pa yung buhok niya. Oh.
Nangihingi siya sa bayaw ko. May mga nagsasabi pa pala, Madam, ba't sa isa kong pinapanood mapuputi yung mga Pakistani, ang gagwapo? Ba't yan sa inyo hindi masyado? May itim sila. Bye-bye! Ayun na. Sobrang init. Init. Nakaubos na kami. Sobrang dami nila dito. Baka may 200. Maybe more than 200 people here, ha? Amar. Ayun ko. Ayun na, sobrang dami nila. Oh. But they listening, ano? Listening, talking, respect, everything. Ganun talaga, mas maitim dito. Yung mga nakatira dito, mas maliliit. Pero may maputi rin dito, may matangkad. Sa gawing Punjab kasi ganyan, mga medyo maitim, medyo maliit. Yung mga patan, yun yung mapuputi, matatangkad, iba kulay ng mata. Yun yung mga napapanood yung mga patan yun. Mga Punjabi, ganito mga itsura. Pero may maputi rin, may maitim din na patan. Pero kadalasan ganyan.